isa. Welcome to our New Year's Eve celebration. Tunay nga, amen, na every day is a celebration. Amen. At tunay nga ang paggabay ng Diyos, no, ang kabutihan ng Diyos, amen, ang pagmamahal ng Diyos ay siyang ating nararanasan. Amen. At tunay nga, amen, sabi nga, no, ilang oras na lang, no, bagong taon na. So we are busy, no, sa paghahanda sa bagong taon, no. Bagamat yung mga iba natin mga kasama ay wala pa po dito, yung mga iba paparating pa lang, no. Tunay nga na pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat, amen, na na-receive natin this year 2024. Amen. Ayan, na may nakikita na ako ngayon sa social media, no, dahil patapos na yung taon ng 2024. Sabi ng iba, salamat sa taon na to dahil binigyan na nagkaroon ako ng ganito, no, nagkaroon ako ng ganito, no, na-promote ako sa trabaho, no, lumago yung business ko. Salamat sa taon na ito, 2024, na nagkaroon ako ng girlfriend, nagkaroon ako ng asawa, no, nagkaroon ako ng ganito, no. Bagamat yun nga, no, pinasasalamatan nila ang taon na yun. But then, no, ang lahat ng bagay, no, na na-receive ng tao ay galing yan sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. At tunay nga siya lamang ang nararapat na purihin, pasalamatan sa lahat ng mga nararanasan natin, no, ngayong taon na ito. Amen. At meron pa akong nakita, sabi niya, uso na naman yung New Year's resolution. No, di ba? Sabi nga, ang New Year's resolution ko sa 2025, dapat ganito na ako. Dapat ganito na ako sa bagong taon, no? Kailangan sa year 2025, kailangan magkakaroon ako ng ganito, no? Kailangan magkakaroon ako ng ganon, no? Kailangan makakamit ko yung ganito, no? But then God, no, sabi nga, no, ang lahat na dinadalangin natin, lahat ng mga dinidesire ng puso natin, lahat yan ay ibinigay na ng Diyos. Amen. All we have to do is to believe and have faith in Him. Amen. Amen. Magbabago at magbabago ang panahon. Amen. Nagbabago ang tao, nagbabago ang mundo, no? But then sabi nga, no, heaven and earth shall pass away, but the word of God will remain forever. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Isa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. And sabi nga sa 1 Corinthians 2:9, sabi niya, whoever, no, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love Him. Amen. Sa Tagalog po, sabi niya, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata. Amen. No, hindi pa naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinihanda na ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. This year 2025, no, coming year 2025, tunay nga, no, sabi nga ni Ninong Edgar nung Sunday, wala nang takot, wala nang alalahanin. Amen. Huwag mo nang isipin yung bukas. No, huwag mo nang isipin yung future. Dahil lang Diyos ang siyang bahala para sa iyo. Amen. Nandun yung paggabay ng Diyos, nandun yung pag-iingat ng Diyos sa atin. This year 2024, talagang alam naman natin, di ba? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. No, this year 2024, talagang pinasasalamatan natin ng Diyos dahil, no, na-receive natin, no, iningatan na tayo ng Diyos, no, binigyan tayo ng kalakasan ng Diyos, binigyan tayo ng kasiyahan ng Diyos, binibigyan tayo ng peace, no, ng Diyos na kailangan natin every day in our lives. No, this year 2024 talagang, no, nandun yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Kaya nga hindi pa sumagi sa isip natin, hindi mo pa nakita in your naked eye that is in this year 2025, coming year 2025, nandun yung pagpapala ng Diyos. Amen. Nandun yung kagalakan, nandun yung pagpapala, nandun yung kagalingan, nandun yung pag-iingat ng Diyos, no, sa bawat isa sa atin. Kaya nga marapat lang na siya'y mapurihan, mapasalamatan, no, sa buhay natin. Every day in our lives, ano man yung ginagawa natin, saan man tayo pumunta, ang proteksyon ng Diyos
Amen. Ang paggabay ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang siyang ating nararanasan every day, no, in our lives. Kaya purihin, pasalamatan natin ng Diyos. Amen. Hindi lamang ngayong araw nito, but yesterday, today, and forever, tayong lahat ay pupuri. Magpapasalamat sa Diyos. Tayong lahat ay tumayo and give praise, worship. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Oh, we praise your name, Lord God. Come on. Yeah. Oh, we thank Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise your name, Lord. Come on. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried with all my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, no keep them moving. Though you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This pain was done and his power is way back. I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, oh I thank God. Oh I thank God. Tell us not the one. I am free, I am free, yeah, I am free. Hell lost not the one. I am free, I am free, yeah, Come on, every voice to God and say, hell lost not the one. I am free, I am free, yes, I am free. Hell lost not the one. I am free, I am free, yes, I am free. Hell lost not the one. I am free, yes, I am free, oh, I am free. Hell lost not the one. I am free, I am free, yes, I am free. Hell lost not the one. I am free, I am free, yes, I am free. Hell lost not the one. I am free, I am free, yes, I am free. Pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, oh I thank God. I thank God, yeah. Oh I thank God, I thank God. you say, Get up, get up, get up, get up out of that grave. come on, say, get up. Get up, get up, get up,
Get up out of that Lift grave. your voice, you Get got up, it. get up, get up. Get up out of that grave. Yes, you got it. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Just get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Pick me up, He's turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, we celebrate you, Jesus. Come on. Oh, we praise you. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out. My praise is pouring out. If your praise is pouring out to Jesus tonight, somebody give it a shout of praise. Come on. Celebrate. Hey, 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 hey. Come on. Celebrate and dance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Herald salvation, purchase of God, born of the Spirit. Oh, I'm washing His blood. Oh, and I can't stop singing. Oh, in the spirit of song. Oh, I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring out, my praise is pouring out, and I will dance in your freedom now. You have brought me out, you have brought me out. Oh, everybody clap those hands. Oh, come on, everybody clap those hands. Say, Blessed assurance, Jesus is you know mine. what's Oh, what a foretaste of glory divine. Herald salvation, Herald salvation, purchase of God, purchase of God, of the Spirit, born of the Spirit. Oh, I'm washing His blood. Say, and I can't stop singing. Oh, in the spirit of the song. I'm praising my Savior all the day long, all the day long. I got a song and I sing it loud. My praise is pouring
Jesus. Praise you, Father. Hallelujah. Lahat ng tagumpay, sumigaw ng tagumpay. Isa pa po, tagumpay. Hallelujah, Jesus. Praise you, Father, for carrying us all throughout this year, Lord God. Thank you for your guidance. Thank you for your love. Thank you for the freedom. Thank you for the wisdom, Panginoon. Truly that we are indeed and beyond blessed, Panginoon, because of you alone. And we are all excited this 2025, O Lord God. And we know, Panginoon, na nakaprepare na ang lahat this 2025. We are so excited. Thank you, Father. You are so. Hallelujah. Thank you for your name, Jesus. Hallelujah. For the Lord God
Church of Christ was born, then the Spirit of flame. His gospel to the world shall not end, shall not fade. By His blood and His blood, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise your name, O Jesus. Hallelujah. Ang iyong pangalan, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan, pinakamataas sa lahat ng pangalan, O Diyos. Kaya itinatampok namin,
Itinataas namin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan ngayong hapong ito, Panginoon. Truly, Lord God, ang kaharian, ang karangalan, ang kaluwalhatian ay nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Wala nang ibang pangalan, O Diyos, na mapupurihan at mapaparangalan sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. At ngayong hapong ito, Panginoon, sa pagtatapos, Lord God, ng taong 2024, amin pong inaalala, Panginoon, ang kabutihan, ang iyong biyaya, Panginoon, ang pag-ibig mo, O Diyos, ang katapatan mo, Panginoon, na ipinaranas mo sa amin, O Diyos, sa taong ito ng 2024. At alam namin, Panginoon, ito'y mapagpatuloy, O Diyos, sa mga susunod pang taon na dadaan sa aming mga buhay. Ang iyong katapatan, Panginoon, ay mananatili. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami iiwan at pababayaan. Kung paanong sa taong ito, Lord God, sa panahon ng aming pangangailangan, nandyan ka, Panginoon, upang tugunin ang bawat pangangailangan namin. Sa panahon ng anumang karamdaman, nandyan ang iyong kagalingan para sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong panaranas, O Diyos. At sa hapong ito, Panginoon, habang inaalala po namin ang lahat, Panginoon, ang iyong pinahayag sa amin sa buong taon ng 2024 sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na gagamitin ngayong hapong ito. Alam ko, Panginoon, na patuloy po namin kayong makikilala. At patuloy po, Panginoon, lalo ko magtataas sa panibagong level, Lord God, ang aming pagkakilala sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At makikita nga po namin, Panginoon, na mayroon kaming magandang kinabukasan sa iyo, Panginoon. We have a bright future in you, Lord God. That's why we praise you, we glorify you, Lord. We celebrate your goodness, Lord God, for the whole year 2024. We celebrate your grace and your faithfulness in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Binabati po natin ang bawat isa ng magandang gabi. Amen. Happy New Year po sa bawat isa. And it's always a celebration of God's faithfulness. Amen. And goodness in our lives. Amen po ba? Hallelujah. Kapag po ganitong mga pagkakataon, talagang ang kabutihan ng Diyos, no, ang siyang umaapaw sa ating puso, sa ating kaisipan, kung paano po natin inihahayag ito sa ating pong mga buhay. Tayo po'y magpasalamat sa ating pagkakaloob. Maraming salamat po, O Diyos. Napakabuti mo sa aming pong mga buhay, Panginoon. O Diyos, tunay nga pong ang kabutihan mo
Ang katapatan mo, O Diyos, ang siyang patuloy na nasa amin. Ito po'y nararanasan namin sa amin pong mga buhay. Sa bawat taon na lumilipas, sa bawat araw, sa bawat buwan, sa bawat oras ng buhay namin, Panginoon, kailanman ay hindi ka po nagkulang, O Diyos. Salamat, Panginoon, at patuloy kaming magpupuri sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. O Diyos, sa lahat ng ginawa mo na sa aming pong mga buhay. At patuloy po namin itong iyahayag, patuloy po namin itong ipagdiriwang, itatanghal sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil natuto po kami kung paano po magbigay ayon sa aming pagkakilala sa inyo. Kung sino ka sa aming pong mga buhay. Panginoon, and I believe, Lord God, kung improving po yung pagbibigay namin, O Diyos, ito po ay magbubunga pa ng magbubunga sa aming pong mga buhay. Ito po, O Diyos, ay patuloy pang lalago sa buhay po namin. Ayon po, O Diyos, sa kung sino ka sa buhay namin, sa iyong katapatan, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming pong mga buhay. Lord, nagbibigay po kami, O Diyos, dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin, Panginoon. At tunay nga pong wala kaming masasabi, O Diyos, sa katapatan mo, kundi magpasalamat kami at patuloy pong dadakilain ka sa buhay po namin. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat po sa aking mga kapatid. Salamat po sa mga pagpapala, sa mga negosyo, sa mga trabaho na patuloy mo pong binibless. Lord God, truly you are faithful. At tunay nga po, ito ibabalik po namin sa inyo lahat ng may pasasalamat sa aming pong mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Come on. That is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Come on. That is breath. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm praising the valley. Praise on the mountain. Praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. I praise is the water, my enemies surrounded. Alright, amen. So welcome po natin. Okay, ang Nicard family all the way from USA. Asan po sila? Nicard family, ayan po, welcome po natin. Ating mga kapatid, galing po sa USA. Ayan, wala na po. Okay. Sige po, tayo po lahat tumayo. Welcome one another as we celebrate once again goodness. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Amen. Ilang oras na lang, birthday ko na. So, wag na po ninyong itatanong ang edad ko.
Wala pa po akong 100. Mas matanda po si Bishop sa akin. Okay. So, noong December 24, ay tinalakay po natin yung unang quarters ng ating pinag-aralan na tema this 2024, Enjoying Intimacy with God. So, tapos na po yung first and second. Nasa third quarter na po tayo. At ang third quarter po natin ay Knowing Jesus in an Experiential Way. Ang makilala si Jesus sa isang makaranasang kaparaanan. Amen? So, paano po natin makikilala ang Diyos? Makikilala po natin ang Diyos, makikilala natin ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ano po ba ang itinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoon? Sa ating pinag-aralan ng third quarter, ang itinuturo po ng salita ng Diyos, Jesus is the eternal Word. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog po, nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Obviously, ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan po ng makapangyarihang salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. Amen? At ang nag-iingat sa lahat ng bagay na ito ay ang kanyang salita kung bakit hindi nag-uumpugan ng mga planeta, hindi pumabagsak yung mga asteroids diretso sa atin, yung mga meteors diretso sa atin. It is simply because of the Word of God. At ang lahat ng bagay nito, lilipas man, pero ang salita ng Diyos ay hindi mapaparam. Ito'y mananatili kailan-kailan pa man. Amen? Hindi ito kukupas at hindi po ito lilipas. Yan po ang salita ng Diyos. Pangalawa, ano po ang naituro po sa atin? Recap lang po ito, kaya mabilis lang. Ang itinuro po sa atin, ayon sa salita ng Diyos, kung sino ang ating Panginoon, Jesus is the image of the invisible God. Si Jesus ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Ito po ay malinaw na mababasa po natin sa Colossians chapter 1, verse 15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sabi sa Colosas 1:15, si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nalikha. Alam niyo po ba, ang Diyos ay Espiritu. Amen? At hindi po siya nakikita ng ating natural na mata. Amen? Subalit nang dumating ang ating Panginoon, ipinakilala niya kung sino ang Diyos. Ipinakilala niya ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mabuti, at ang Diyos ay makapangyarihan. At alam niyo po ba, kahit hindi natin nakikita ngayon ang Diyos sa natural nating mata, ay pwede po natin siya makita ngayon din sa ating mga puso. Sa pamamagitan po yan ng pag-aaral, pagbulay-bulay na salita ng Diyos. Kapag naunawaan po natin ang salita ng Diyos, makikita po natin ang Diyos sa ating mga puso na siya'y mabuti, mapagmahal at makapangyarihan. Amen. Pangatlo po, ano pa po ang itinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa ating Panginoon? That Jesus is the wisdom and the power of God. In 1 Corinthians chapter 1 verse 24, but unto which them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. 1 Corinto 1:24, ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen? Makikita natin sa buhay ng ating Panginoon, mula sa kanyang kamusmusan hanggang sa kanyang pagmiministeryo, na siya ay punong-puno ng karunungan at punong-puno ng kapangyarihan. At alam niyo po ba, nang umalis ang ating Panginoon at ipinadala ang banal na Espiritu, masasabi din rin po natin na mayroon tayong karunungan at kapangyarihan. Bakit po? Sapagkat sa pananahan ng banal na Espiritu, nagkaroon po tayo ng ibang kaisipan. At ang kaisipan na meron tayo ngayon ay ang kaisipan ni Kristo. We have the mind of Christ. Amen? Kaya sabi po ng salita ng Diyos, you know all things. Bakit po? Dahil nasa ating espiritu, hindi sa ating brain, hindi sa ating natural mind. But in our spirit, we have the mind of Christ. Kaya, mayroon din po tayong karunungan na nagmumula sa Diyos. At mayroon din po tayong kapangyarihan sapagkat ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, ang siyang parehong Espiritu na nanahan sa bawat isa sa atin.
Amen? Kaya tayo rin mga kapatid ay makapangyarihan. Amen? So lastly, Jesus is my righteousness. Sabi nga po sa Philippians chapter 3 verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Sa Tagalog, at ako na may maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Amen? Ito po ay isang mapagpalayang katotohanan. Bakit po? Kasi po noon, binabase po natin ang katuwiran natin doon sa ginagawa nating mabuti, doon sa mga achievements natin. Kaya kapag hindi tayo, pumalpak tayo, nagkamali tayo, ang feeling po natin, hindi na tayo matuwid, hindi na tayo karapat-dapat sa Diyos. Pero magbuhat ng mapakinggan po natin ang katotohanan ito. Magkamali man po tayo, pumalpak man po tayo sa buhay, alam natin ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin pa rin. Bakit? Kasi ang katuwiran mo ay hindi mula sa iyo. Ang katuwiran mo ay regalo ni Kristo. At si Kristo mismo ang katuwiran ng iyong buhay. Amen? Kaya sabi nga ni Pastor, makakasigaw tayo ng tagumpay. At sa Diyos ang papuri. Bakit? Kasi hindi mo ginawa yan, hindi mo pinagpaguran yan. Iyon ay regalo ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Amen? We have the righteousness of God in Christ in us. Although nagkasala po tayo, matuwid pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na makilala natin patuloy at lubusan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Bakit? Bakit mahalaga na makilala natin ang ating Panginoon? Sapagkat habang nakikilala po natin ang Panginoon, nalalaman po natin ang katotohanan. At habang nalalaman po natin ang katotohanan, tayo patuloy na napapalaya sa buhay natin. Amen? And lastly, kailangan po nating makilala ang Panginoon. Bakit? Kasi ang tunay na kahulugan ng buhay na walang hanggan ay ang makilala siya. Sabi nga sa John 17:3, knowing Jesus is eternal life. Ang makilala si Jesus, ang siyang tunay na kahulugan ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya kung gusto po nating ma-enjoy ang buhay na bigay ng Diyos sa atin, kilalanin natin patuloy ang Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya lastly, this 2025, sabi nga ni Pablo, ito na rin ang nawa ang ating maging naisin at mithiin sa buhay natin. Sabi sa letter A ng Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. Sa Tagalog po, nais ko ngayon na higit na makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay. Ito nawa ang ating naisin, mithiin sa buhay natin, this 2025, ang lalong makilala ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin. At naalala ko, yung sinabi ni Ate G doon sa aming empowerment, doon sa Kutod, sabi niya, habang nakikilala natin ang ating Panginoon, lalo natin siyang napagkakatiwalaan. At habang napagkakatiwalaan po natin siya, natatrust natin siya sa buhay natin, lalo po natin siyang nararanasan sa buhay natin. Maraming salamat po at Happy New Year po sa bawat isa. Okay, good evening po sa inyo lahat. Ayan. Ngiti naman dyan. Ayan. Okay, sa gabing pong ito, ang ating tatalakayin. Itutuloy ko lang po sinabi ni Pastor Francis. Jesus, my Creator. Okay, stop muna tayo, doon tayo sa taas. Tignan natin yung itatalakay sa gabing ito. Okay, balik natin. Ayan. Ayun, Jesus, my Creator, my Savior, my King, and my Good Shepherd. Pwede ba tayong tumayo? Tingnan natin yan. Yan. Parang mabagal pa ang tayo parang sanimbalakang, okay? Para hindi natin makalimutan, kapag sa Jesus my Creator, siya yung Creator natin. Siya yung Savior natin. Siya yung King. Siya yung Good Shepherd. Okay? My Creator, my Savior, this one. Ito may lang.
my good shepherd. Pwede tayong umupo. Okay, next slide. My Savior, and my Savior, my King, and my good shepherd. Okay, sabi niya, nilikha ang lahat ng bagay sa magitan niya at walang, okay? At walang anuman nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay? Ibig sabihin, ang lahat ng iyong nakikita, nalikha yan sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesus. No, sa Genesis chapter 1, siguro Genesis chapter 0, verse 0. No? Doon pa lamang mayroon ng Diyos. Kasama na ang ating Panginoon doon. At sinabi niya sa John, sabi niya, in the beginning was the Word. In the beginning, God. Ibig sabihin, hindi nagpasimula si Jesus nung isilang siya ni Maria. Hindi nagpasimula si Jesus doon. Wala pa si Maria, naroon na si Jesus. Nagkatawan tao siya. Next slide. Okay. Jesus, my Savior. Kapag sabing Savior, sabi ko, ngunit alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na nagtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Kapag sabing Savior, no chance to win, no chance to save, unless na mayroon taong ahon sa iyo doon. Hindi ko alam kung na-experience ko yung kapag, siguro sa inyo, sa mga baryo, yung tatawag ng kumunoy. Kapag ikaw ay naroon sa lugar ng kumunoy na yun, the more na ikaw'y gumagalaw, the more ikaw'y bumabaon. At walang sino man na pwedeng makaahon sa iyo doon. Kaya ang Savior natin, ang ating Savior, siya lamang ang nag-ahon sa atin. Si Kristo lamang at wala ng iba. Hindi mo kayang umahon sa kumunoy na yon, maliban na may tataong tutulong sa iyo. Okay, next slide. Jesus my King, siya yung hari. Makikitigma silang laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Kapag mababasa ni King of Kings, kapag sabing King of Kings, yung kung makikita nyo doon, yung small letter, yung Kings. Sino yung mga hari? Sino yung mga Panginoon? Minemention yun, hindi yung mga tayo ang minemention, tao ang sinasabi nila. Di ba? Siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Okay, next slide. Okay, Jesus, my good shepherd. Yan. Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan ng kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ang isang shepherd pala, hindi siya isang tungkod lang. Makita natin sa isang tungkod lang ang shepherd. No, dalawa ang hawak ng shepherd. Ang isang staff, yung tungkod niya na mayroong curve sa taas, para sa mga tupa yun. At yung pamalo ay para sa mga asong lobo. Kaya ang shepherd, dalawa yung tungkod, isang pamalo at isang tungkod. Ang isang malaking tungkod, panggabay sa mga tupa niya. At ang pamalo na yun, hindi para paluin ang mga tupa, kundi para paluin ang mga ang asong lobo na kumakain sa mga tupa. Kaya siya ang ating defender. Siya yung tagapagtanggol natin. Meron tayong good shepherd. Kaya sa next 2025, siya yung good shepherd natin sa buhay. Huwag kang matakot. Matakot ka kung wala kang shepherd, wala kang puting pastol. Sabi ko, kung ang year 2025, kung wala ang Diyos sa buhay ko, parang ayaw kong pumasok ng 2025. Pero taas tayo at matapang tayo na humarap sa 2025 because of Christ na siyang nananahan sa puso natin. Amen po ba? Kaya mong harapin ano man ang problema dahil meron kang good shepherd na hindi kanya papaluin kung ikay nagkamali, kundi ang papaluin niya ang mga pumapatay o gustong manira sa iyo. Okay? Next slide.
At dito ako magtatapos. Jesus, my good shepherd, how I love you, Lord. You are my defender. Ikaw ang aking tagapagtanggol. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection. And with Him, I am safe. Siya yung ating defender. Minsan, sa buhay natin, dito na lang, ako na to, sa buhay natin kapatid ko sa Panginoon, minsan sabihin natin conscience, kapag nagkamali ka, nagkasala ka. Pero alam mo kapatid, meron tayong defender. Meron tayong tagapagtanggol. At sasabihin ng ating defender, yung kasalanan mo, bayad ko yan. Kaya kapag ko sa Panginoon, sa year 2025, mabuti ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kung hindi niya tayo pinabayaan sa 2024, lalong higit hindi niya tayo pababayaan sa mga darating pantaon sa ating buhay. And God bless po sa inyo lahat. And Happy New Year. Amen. So tuloy na po natin. Jesus, full of authority and power. So sa 1 Corinthians 15:27, sabi po dito, for He hath put all things under His feet. So ang lahat ay ipinailalim ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga siya ay full of authority. So next slide. Jesus the one and only true God. So 1 John 5:20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him, that is true, and we are in Him, that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So maliwanag po na ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. Then next, Jesus, the way, the truth, and the life. John 14:6. Sabi po, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So wala pong makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. And then, next slide. Jesus, the Alpha and Omega. Revelation 1:8, sabi po, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Siya po ang simula at ang wakas. Wala po siyang katapusan. So, wala po siyang katapusan. So, gusto ko pong mag-focus doon sa why Jesus is only the way. Bakit kaya si Jesus lang ang tanging daan? Kasi ang sabi niya, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, there is no other way. So, in Matthew chapter 5, verse 17, sabi po dito, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So, sabi niya, dumating ako hindi para sirain ang batas o ipawalang bisa, kundi ang mga propeta, kundi dumating ako upang tuparin ang batas. So hindi po niya sinabi dito to obey the law, kundi to fulfill. Kasi po si Christ lang ang may karapatan, ang siya pong may katangian na tumupad sa batas. Kasi si Kristo ay walang kasalanan. Siya ay karapat-dapat na tumupad sa batas. Kasi po nung ang tao ay magkasala, ayon po sa Galatians 3:13, we are under the curse of the law. Tayo po ay nasa ilalim ng sumpa ng batas. Kaya nga po si Kristo ang siyang tutupad. Ano ba ang tutuparin ni Kristo? Tutuparin ni Kristo yung hinihingi ng batas. Ano ba ang hinihingi ng batas? Righteousness, holiness. So yun po ang hinihingi ng batas. Para po ang tao ay maging righteous, kailangan niyang sundin ang batas 100%. Sabi nga po, kung 100 ang batas, nasunod mo ang 99, nagkamali ka sa isa, nagkamali ka na sa lahat. Kaya nga po, si Kristo, tinupad niya ang batas. Kasi po tayo, hindi natin kayang sundin ang batas. Napakahirap po. So susunod pong verse, maliwanag po na
Hindi po natin kaya. Sabi po, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, yes shall no in case enter into the kingdom of heaven. So para daw po tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kailangan higitan natin ang mga Pariseo at ang mga eskriba. So kumbaga, lampasan po natin daw ang kanilang kabanalan. Whereas sinasabi ng Panginoon na hindi naman talaga sila banal. So paano po natin sila lalampasan? So next verse po ang sabi, Ye have heard it was said of them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment. So sinasabi po, noong una, ito po ang alam ng mga Pharisee, na ang pagsunod sa batas, huwag kang pumatay. Pero po, higit pa doon ang hinihingi ng batas. Ano ba ang hinihingi ng batas? Next verse, sabi po, But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire. So ito po ang tunay na hingi-hingi ng batas. Kapag raw ikaw ay nagalit sa iyong kapatid, para ka na rin pumatay. Sino naman ang makakapasa dito? Yung nga mga Pharisee, di ba? Ayaw nilang kasama yung mga makasalanan. So hinahamak nila yung mga makasalanan. Kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapatid, para ka na rin pumatay. So walang pwedeng pumasa. And then sa next verse, Ye have heard that it was said by them of old time. So ito na naman po yung dati, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her already in his heart. So ang alam po ng mga Pharisee, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng personal contact sa isang babae o isang lalaki, nagkakasala ka na ng adultery. Pero iba ang hinihingi talaga ng kautusan. Kapag ka ikaw ay tumingin ng may pagnanasa sa isang babae, nagkakasala ka na ng adultery. Paano mo ito sosolusyonan? Next verse, napakahirap po ng solusyon. And if thy right hand offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. Di po ba napakahirap? Nung sabihin ni Kristo to, wala pang anesthesiology. Hindi pa siguro uso ang operation. Imagine, dukitin mo ang mata mo para wag kang magkasala. Napakahirap. And then sa next verse, And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and that thy whole body should be cast into hell. So kung ang pagbabasihan po natin, ang hinihingi ng kautusan, hindi po enjoyable ang Diyos. Paano ka mag-i-enjoy? Para maging righteous ka, kailangan bulag ka. Kailangan putulin mo ang mga kamay mo para hindi ka magkasala. Hindi po kasiya-siya na makasama ang Diyos kung ganoon ang sitwasyon natin. Kaya nga po dun sa una nating binasa, finulfill ni Christ ang hinihingi ng kautusan. Nung siya ay mamatay at tayo ay tumanggap sa Kanya, tayo ay itinuring na ng Diyos na mga matuwid, na mga banal, na mga ligtas. Kaya kahit po ngayon nababiolate natin ang kautusan, sino ba ang hindi nagkakasala sa atin? Dahil sa ginawa ni Kristo, we are still righteous. Magkasala man tayo, righteous pa rin tayo. Dahil binayaran na ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan na ng kanyang kamatayan, tayo ngayon ay malaya na, tayo ngayon ay matuwid na, malinis na sa harapan ng Diyos. So, ang palaging tanong dito, okay lang ba ang magkasala? Di ba? Kasi kahit magkasala ka, you are still righteous.
So sinagot na po yun ni Pablo. Sabi po, hindi. Kasi po mayroong consequences ang kasalanan. Gaya nga po ng susunod nating babasahin, dito na po ako magtatapos. Ang sabi po, ito po ang karanasan ni Haring David nung siya po ay magkasala. Ano po ang kanyang panalangin sa Diyos? Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Kapag po tayo ay nagkakasala, bagamat we are saved, but the joy of our salvation, yun po ang nawawala. Hindi po natin ma-enjoy ang intimacy sa Diyos kung patuloy po tayong magkakasala. Gaya nga po ni Haring David, ito po ang kanyang karanasan. Kaya nga po, check po natin ang ating heart. Sa taong ito, 2024, excited ka bang nag-a-attend? Excited ka bang nananalangin? Excited ka bang nagbabasa ng salita ng Diyos? Siguro po kung hindi natin ito nararanasan sa ating buhay, na hindi tayo excited, kagaya ni Haring David, kailangan po natin ang restoration ng Diyos sa buhay natin upang sa ganon harapin natin ang 2025 na talagang masasabi nating we enjoy intimacy with God. Maraming salamat po and Happy New Year. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. Katatapos ko lang po nung Sunday, pagitan lang ng Monday. Sige po, kaya 3 minutes na lang po ako. Okay, yung fourth, ano po natin, topic, hearing from God. Okay? Pwedeng pa-flash yung, yan, my sheep hears my voice. Next. Sabi po kasi ni Sister Noy, banggitin nyo na lang yung yung topic. A still small voice. And the next topic, creating an environment to hear from God. So doon na lamang po tayo sa the sheep. My sheep hears my voice. Okay? Yun po kung familiar tayo sa voice. Kapag hindi po tayo familiar, kahit nagsasalita, hindi po natin maririnig. Okay? Halimbawa po, kami ni na Brother Janelle, anak ni Brother Jimmy, pare-pareho po kaming civil engineer. Okay? So pagdating po sa topic ng civil engineering, magkakaintindihan po kami, pero hindi nyo po kami maiintindihan. Okay? Because we have the same language. Mayroon po kaming the same language pagdating sa profession po namin. Gayon din po tayong mga mananampalataya, we have the same language. Okay? Kailangan pamilyar tayo sa salita ng Diyos. It's just, yun po ang paraan upang marinig natin ang salita ng Diyos, ang pangungusap ng Diyos, ang marinig natin ng Diyos sa ating spirito. Kasi pag hindi po tayo pamilyar, kahit nagsasalita ang Diyos sa atin, hindi natin maririnig. Hindi tayo pamilyar. Ika nga. Halimbawa, kahit po maingay dito, kapag nagsalita po si Pastor Edwin, alam po natin na pag tinawag po tayo ni Pastor Edwin, alam po natin na si Pastor Edwin yung nagsasalita because we are familiar. Familiar tayo. Kaya gayon din po, tayo pong mananampalataya, kapag tayo po ay laging babad sa salita ng Diyos, magiging familiar po tayo sa salita ng Diyos. Kapag tayo kinakausap ng Diyos, alam po natin na ang Diyos ang nangungusap sa atin dahil familiar po tayo. Okay? Halimbawa, kapag sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you, pero hindi mo alam yun eh. Hindi ka pamilyar, hindi mo naririnig. So hindi ka pamilyar. Hindi mo alam na kinakausap ka ng Diyos. Last time po, pumunta ako ng Mindanao. That was yung last na bagyo po. So yung pong eroplano talagang sobrang hindi ko alam,
Sabi namin po kayong Kapampangan, nalab ko na mo, midalpak na ako kayong Gabon. Kasi po, yung sobra yung turbulence. Pero deep in my heart, nagsasalita ang Diyos eh. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Alam ko na ang Diyos ang nagsasalita. Bakit? Familiar ako eh. Familiar ako sa sinasabi niya na, I will never leave you nor forsake you. So ganun din po tayo. May basihan po tayo ang salita ng Diyos na pamilyar tayo kapag tayo ikinakausap ng Diyos. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So doon lamang po dumadating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Doon lamang po, wala na pong ibang paraan. Wala na pong ibang sinabi ang Diyos, kundi ang pananampalataya ay dumadating sa pakikinig, pakikinig, pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Para tayo ay nagiging pamilyar. This is our guidance. Ito ang nagiging gabay natin. Thy word is a lamp unto my feet. Siya po ang gabay sa ating daraanan. Kaya hindi tayo from left to right. Kaya nga po sinabi ni Brother Sol, Jesus is the only way, the truth, and the life. So yun po, dun lamang po tayo. Maraming salamat po. Ang bilis nga lang. Walang cue, Kuya Edgar. Dito ako magtatapos para sa nakalakad ako palapit. Salamat po. 10 minutes daw bawat isa sa amin. So yung 1 minute siguro gugulin ko na sa pag-shout out sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, doon New Year. Ang mga CFSM members po natin na nasa ibang bansa, Happy New Year po sa inyo dyan, sa Vietnam, sa US, sa Canada, yan, sa babang bansa, sa Qatar, yan. So, Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Okay? So, yung fourth quarter proof of intimacy is hearing from God. Okay? May mga bagay tayo na patuloy na naririnig that we constantly hear in this world. World. W-O-R-L-D. But, the Word of God is also continually speaking to us in our hearts through the Holy Spirit. Ang nangyayari lang, pipiliin mo lang kung ano ang pakikinggan mo. And what you hear will always make a big impact in your life. At itong year 2024, malaking impact po yung nangyari at naganap sa atin dahil patuloy tayong nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. At sinasabi sa kanyang salita that when we continually hear and hear the word of God, faith cometh. Amen. Dumarating po ang pananampalataya dahil sa patuloy nating pakikinig ng kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang patuloy na magtuturo sa atin kung sino siya sa ating buhay, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at kung sino ang tunay ng tagapagligtas na Panginoon at Hari, hindi lamang po ng buhay natin, kundi ng mundong ito. At yan ay ating Panginoong Jesus. Amen? So kaya nga po, bilang patunay ng ating intimate relationship sa Diyos, we hear God through His Word. Okay? Na naririnig natin, napapakinggan natin ang Diyos, hindi sa hearsays, hindi sa kung sinasabi ng mundong ito, sinasabi ng kung sino man, kundi sa pamamagitan na sinasabi ng kanyang mga salita. And when we yield, kung tayo po ay nananatili sa kanyang mga salita, nakikilala natin siya ng lubusan. And when we come to know Jesus Christ, amen, kapag tayo ay nandun sa pagkakakilala natin sa Panginoon, nakikilala natin kung sino rin tayo. Kung sino tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng kanyang salita, na tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. That you are blessed, highly favored ka nga eh. Blessed ka, kapatid.
Pinagpala ka na ng Panginoon. Pinagpala ka na ng Diyos. That's why you do not, hindi mo hinahabol, hindi mo kinakatch yung blessing. But it is the blessing that is running over you because Christ is within you. Amen. And one proof of intimacy also is we hear God through the Holy Spirit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ang siya nagpapakilala sa atin kung sino si Kristo sa ating buhay. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. Amen? That we might know the things that have been freely given to us by God. Hallelujah. Walang ibang tinig ang maaari mong marinig sa puso mo ngayon kung ikaw ay naka-yield, kung ikaw ay naka-rest sa kanyang mga salita, kundi ang tinig lamang ng Banal na Espiritu. And take note, God can still speak audibly, but He chooses to speak into the hearts of the believers, into the hearts of men. Pinili niyang magsalita at mangusap sa puso mo. And that's why, one proof of intimacy also, hearing from God is hearing in our spirit. Naririnig po ba natin sa ating espiritu ang sinasabi ng Panginoon? Ang sinasabi niya sa iyo, who you are in Him, kung sino ka, kung ano ang tunay mong pagkakakilanlan, kung ano ang tunay mong katatayuan sa harapan ng Diyos. You are no longer slave. Kapatid, hindi ka alipin at hindi ka nakatali sa kasalanan. You are free from sin. Ikaw ay malaya mula sa kasalanan. Kaya malaya kang makakalapit sa Diyos, malaya kang makakapanalangin, malaya kang makakapanamba sa Kanya. Hindi ka nakatali sa karamdaman, sa kahirapan. Hindi ka nakatali sa kalungkutan. Not even depression, not even anxiety. Amen? Kundi ikaw ay malaya ngayon. Kaya nga po malaya kang nakakapagtaas ng kamay, malaya kang nakakapagpuri sa Kanya. Minsan ang tao lamang naglalagay ng barrier, ng hadlang, ng pader sa pagitan niya at ng Diyos. Pero as of God, wala po. Seamless. That He can speak unto you. Huwag nating hayaan na yung guilt feeling, huwag nating hayaan na ang kasalanan, ang kalungkutan, ang pangamba at ang pag-aalala ang siyang maging hadlang sa atin para marinig natin ang sinasabi ng Diyos sa buhay natin. Ang sinasabi ng Diyos, yung mga katotohanan na sinasabi niya, ay ang mga katotohanan na nababasa mo at naririnig mo mula sa kanyang mga salita. Amen? Sabihin nyo nga po, I am blessed. I am highly favored. Amen. I have victory in Christ. Amen. I have victory in Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. Tagumpay kay Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Are blessed? Blessed po po tayo. Amen. Praise God. So, mga lalaki po, isa na lang sila, no? Dahil di sila masalita. Okay, di biro lang. Ang mga lagi po ay naisak kasi na isa lang ang emphasize. Pero tama-tama lang, no? Sa oras natin. Praise God. Amen. Amen. Okay. So, purihin mo Diyos sa ating mga kasama at po ay nakatatasan naman na hearing po God for salvation. Ito po yung mga proof, ito mga dahilan, masabi natin tayo intimate because of hearing God, na pakinggan natin ang Diyos. Alam nyo, no?
ang Diyos ay nangungusap siya 24/7. Walang tigil kanyang pangungusap. Nangungusap na siya. Kahit di mo siya na pinapakinggan, siya nangungusap sa iyo. Kuminsan kasi, kaya natin hindi napapakinggan. Kasi ang pinapakinggan natin, ang sarili natin, ang flesh natin, at ang pinapakinggan natin ay ang mundo. Kung ano sinasabi ng mundo, at kung ano sinasabi ng ating sarili. Kuminsan yung sakit, labaw, sakit ko. Sakit na. Pinapakinggan natin yung sakit. Pakinggan natin ang Diyos sa ating mga buhay. At tuloy niya, we will enjoy ang ating intimacy, ang ating relasyon sa Kanya. At ang Diyos ay intimate sa atin. Tanda natin, ang Diyos di lumalayo sa atin. Mula nung nagkasalang tao, ang Diyos ay di lumalayo sa tao. Ang tao lang ang lumalayo sa Diyos. Kaya tayo po ngayon ay tumanggap kay Kristo, malapit siya sa atin at may maranasan at ating mong taglay o maranasan natin kung gaano siya kalapit sa ating mga buhay. Sabi nga, sa aking topic, hearing God for salvation. I-paraphrase ko na lang po yung mga verse na. Kaya, ang sinumang hindi nakikinig ng mga salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan binigay sa tao, ay siya mapapamak. No? Hindi siya babaliwalahin. Ano? Kapag binawala natin ang kaligtasan binigay ng Diyos sa ating mga buhay, ito may consequence sa ating mga buhay. Kaya, ang kaligtasan, sabi ng Romans 1:16, power of salvation, gospel, a power of salvation. Ang salvation is soso. Ang soso ay salvation. Ako saan ay salvation in our spirit, in our soul, in our flesh. No? We are already saved because of Jesus Christ. Hindi mo ligtas ang sarili mo because of your righteousness. Hindi mo kaya ligtas ang sarili mo dahil sa imo tuwid o buhay, kundi dahil sa katuwiran ng Kristo. Kaya, kapag ikaw ay patuloy na nagkikinig kung paano ka ligtas sa Diyos, maranasan mo na kapayapaan in your soul, ang kagalakan, ang pag-ibig na wala sa mundo, wala sa sarili mo, pero ang pag-ibig ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang kagalakan ng Diyos, ay maranasan mo sa buhay mo. May kalungkutan man sa labas, sa iyong buhay. Pero kapag narinig mo ang tinig ng Diyos, maranasan mo ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pag-ibig. No, kung bisa na pipil mo, walang lumamor sa iyo. Pero kapatid, mahal ka ng Diyos. Pakinggan mo lang kayong tinig sa iyong buhay. At sabi nga po, naging palawang prophet ay hearing God for instruction. So nandoon, ang paggabay ng Diyos. Sige, let's try it. Nandoon, Psalm 32, verse 8. Ano man nating dinadaanan sa buhay, tayo tinuturuan sa ating lahat ng ginagawa. Pinapayuhan niya, abang tayo kanyang binabantayan. Kaya pakinggan mo siya. Lagi kanyang binabantayan, lagi kanyang tinuturuan, at lagi ka siyang gumagaway sa iyo. Lagi kang pinapayuhan, kinakounsel ka niya sa iyong buhay. Sa iyong asawa, anumang relasyon sa asawa, sa anak mo, ikaw na anak sa magulang, at kapatid, at sa mga kabahay, katrabaho, kaklase mo, pinapayuhan ka niya. No? Kung ano ang dapat mo gawin sa buhay mo, araw-araw. Hear the salvation, the instruction of God. Ang gabay, ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay mo. At yan ang salita ng Diyos. At ang pagtutuwid ng Diyos, hindi po sa magitan ng mga problema, kundi sa magitan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay puno ng pag-ibig, katuwiran sa iyong buhay. At habang nalalaman mo kanyang pag-ibig at katuwiran, ikaw ngayon ay tutuwid sa iyong kalagayan sa ginagawa mo araw-araw. Kapag ikaw ay tutuwid sa iyong kainahan sa buhay, ibig sabihin, hindi mo narinig ang kanyang payo, ang kanyang daan sa iyong buhay. Tubay. Kaya ang problema doon,
ay yung pagkinig sa iyong buhay. Kaya kapag nahihirapan ka magbigay, nahihirapan ka magbago sa isang bagay, nahihirapan ka bagay na mahalin ang yung kapwa, mahalin ang yung kinamuya sa buhay, ibig sabihin, hindi mo siya pinakinggan. He loves you, He cares for you, and then, the more you know the love of God in your life, habang patuloy mo na kilala ang pag-ibig niya sa iyo, ang pagmamahal sa iyo, ang kataparan ng Diyos sa iyo, ang biyaya ng Diyos sa iyo, ikaw ay matututo. Matututo. Na hindi mo ipilit, hindi mo gagawin na pinipili sa buhay mo, kundi kusang mangyari na ikaw na ngayon ay isang bago na at patuloy na nagbabago sa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ang Panginoon ay tunay na ang kanyang guidance ay nandoon. A specific guidance. At sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 9, tayo tinawag ng Diyos para maging-isa kay Kristo. Ang sa English po, tayo tinawag ng Diyos, God has called us to have fellowship with His Son, Jesus Christ. Tayo magkaroon ng fellowship. Kaya ikaw ay naligtas, ikaw ay anak ng Diyos, at ikaw ngayon, ay kapatid ni Kristo, sabi ng Hebrew, para sa karoon, magipag-fellowship ka. Magipag-unahin ka sa Kanya. Sa iyong buhay. At habang kinagipag-fellowship ka sa iyong buhay, lalaman mo kung anong dapat gawin sa araw-araw ng buhay. Ka-renewin na ba? Sabi ng Romans 12. Romans 12. Verse 2. Renewin na ba? Verse 1 and 2. Renewin na ba in your life? And you will know the will of God in your life. And the will of God is Jesus Christ. Ang will ng Diyos. Kung minsan, nag-ihirapan tayo ang will na, liligawan po siya o hindi liligawan ba? But we know, if we know Christ in our life, we know, kapag kilala mo at alam mo ang Diyos, sa Kristo sa buhay mo, nagipag-fellowship sa araw-araw, minuminuto sa iyong buhay. 5 segundo ay nagipag-fellowship, kakausap mo ang Diyos. Dahil siya'y kumakausap sa'yo, araw-araw yung buhay. And you will enjoy Him. And then you know what to do. Alam mo kung anong gagawin mo sa iyong buhay. Kapag siya'y ligawan mo o hindi, mag-abroad ka ba o hindi. May purpose ang Lord ang bawat isa natin. May purpose ang bawat endeavor natin sa buhay. So may lalo yun ng Diyos. Ikaw importante sa iyong buhay. Sa buhay natin ito. Ikaw ay mahalaga. Dahil ikaw ay mahalaga sa Diyos. Kaya ikaw ay gagamitin ng Panginoon at ang layo ng Diyos ay patuloy mo makikita at mapamuhay sa araw-araw ng buhay, sa buhay mo dahil ang kanyang patnubay, ang kanyang guidance, specific guidance, alam mo na ito ang Panginoon. Kung mayroong mga hadlang, kagaya po ni Joseph, alam mo, ito yung will ng Panginoon. Siya ay magiging tanyag, no? Yan ang vision ni Joseph. Nalulod ang tala, lulod ang buwan. Pero ang dami lang. Nakulong siya, walang kasalanan. Naging alipin siya. No? Naging slave siya. Where's the will of God? Asa yung vision ko? Kung minsan merong mga hadlang, pero mapatuloy tayo. At alam natin, makukuha na, darating din. Dahil ang mundo ay may hadlang. Ang diablo ay nahadlangan tayo. Pero huwag kang maghinawa. Huwag kang mawala loob. Kundi ikaw ay maghintay at ito'y mangyayari sa iyong buhay. Amen? Kaya ako po ay lalakap at maalis ang lahat aking naramdaman sa ating katawan. Amen? Because that is the will of God in my life. That is the specific guidance of God na life. Ganon din sa iyong buhay mo. Hindi lang ako, kundi about sa atin. Magtsika lang tayo sa ating mga buhay. Kaya ng isang masasaka, kapag siya nagtanim, hindi naman agad may bunga yan. Kundi siya'y matyaga. Dahil nandoon ang kanyang hope, kanyang pag-asa na balang araw siya'y aani sa kanyang natanim, sa kanyang buhay. Yan po ang James chapter 5, verse 7. So, purihin pa naman, at ganoon din, na kung saan hearing God for warning. So, mahaga pa na. Okay.
So, Jeremiah 6:10. So, binigyan ng warning ng Diyos si Jeremiah. Maraming mga tao, halos ang mabuong Israel ay di makinig sa iyo. Dahil ang aking salita ay pinawalang bahala lang. Di sila makinig sa iyo. Matigas ang ulo, makasalanan sila. Kaya yun ang sinabi ng Diyos kay Jeremiah. Binigyan siya ng warning, instruction sa iyong buhay. Dahil ang Diyos ay nandoon na kung saan nandoon na sila, alam niya kung ano ang magiging response, katugunan ng mga tao sa kanyang salita. Kaya ang parusa ng Diyos ay darating. No? Dito sa chapter nito. Pero iba yung approach ng Diyos, iba yung pagkikipagtungo ng Diyos sa Old Testament at pagkikitungo niya ngayon sa New Testament. Iba po, kaya there's old and there's new. Iba yung Diyos noon na pagkikipagtungo niya sa tao, dahil ang tao, pinipili niyang ligtas sa kanyang sarili. Pinipili niya maging katumbatuid. Pero ngayon, iba na. Dahil na mayroon nagbayad sa ating mga kasalanan. At ang righteousness, ang Diyos, ang siyang tumatakip sa galang ng Diyos. Ang Diyos ay ang Panginoon Jesus, ang siyang naging kabayaran. Kaya nga po, ang galang ng Diyos ay umupa dahil kay Kristo. Ang nakikita niya ay ang katuwiran ni Kristo o di ang kasalanan ng tao. Kaya ang tao sa buhay ng tao ay mapupunta sa impyerno, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi reject niya ang ginawa ni Kristo para sa kanyang buhay. No? Dahil ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Kaya ang instruction ng Diyos ay malinaw sa atin na huwag kang pupunta dyan, huwag kang mag-abroad, huwag kang liligaw niyan. Dahil yan, hindi kalooban ng Diyos. Kaya, purihin pa naman, nung si Noy ililigaw ko, dahil yung malinaw sa akin guys, no? Kaya po, di ba ako nagliligaw? Mahal na niya ako. No? Crush na niya ako. No? Hindi, totoo yun. Hindi ako nagsinuling. Hindi ako nagbabiba. Alam nyo, grade 5 pa lang ako. May girlfriend na ako. Grade 5. Pero hindi ko na-advise yun sa mga kabataan. Dahil yun, sa totoo lang, ako po ang crush ng bayan sa aming eskwelahan. Dahil po pa, ano. Pero alam nyo, nabuhay ako sa takot. Bakit? Kasi, inarang po ko ng maprat, uso ng maprat eh. Inarang ko, dami lang. Dahil mga yung gusto nila, ay may gusto sa akin. Kaya wala silang magawa. Inarang lang ako. Kaya ako may natumuhay sa takot. Ang imperial ko ay napalaki. Sa mga aking damit, sa totoo, ay conscious ako. Tama ba? Ang aking damit, hindi lang. Kaya, ang Panginoon ay siyang nagpalaya sa akin. Sa aking buhay. Kaya, tayo po'y patuloy na makinig. Kaya, upang patuloy tayong maging malaya, at patuloy tayong magbago sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin pa naman. Then, privilege. So, isang pribileo na matig ang Diyos. Amen? Yan po pinili si Brother Lasande. Kaya, pribileo po. Na kung saan narinig natin ang Diyos sa araw-araw. Kaya, ang Diyos mismo, ang milikha na ano pa, siya ang pinanggalingan ng bahay, ay ikaw ay may pribileo na marinig mo siya sa iyong buhay. Amen? Kaya malaking pribileo yun. Dahil ikaw ngayon ay anak ng Diyos, dahil kay Kristo, ay ikaw ngayon ay may pribileo. Kaya sabi nga sa Mark 1:35, na si Jesus ay pumunta sa ilang, at siya'y nalangin. Sa kabila ng maraming ginagawa si Jesus sa kanyang buhay, dahil maraming mga taong lumalapit sa kanya at gustong magkaroon ng himala, kagalingan. Pero ang Diyos, ang Panginoon Jesus, ay nagbibigay ng panahon para siya makapagsarili sa isang
lugar na kung saan ay tahimik. Yan po ay sa ating mga pagkanya-kanyang kwarto, sa ating kanyang pagtulog. Tahimik yan. At doon po ay tayo nakakapag-usap sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos naman ay nangungusap sa atin. Katalam nyo, makinig po tayo. Kung minsan lagi tayong nagsasabi, kung gusto ko ito, Lord, anong problema mo? Alam mo yung Diyos ang problema. Huwag ka lang mag-report sa Kanya. Alam niya ang pangailangan mo. Huwag ka lang mag-report sa Kanya. Ang gawin mo ay makinig ka sa Kanya. Sa Kanyang mga salita. Ako ang iyong provider. Ako ang iyong tagalingan. Ako ang iyong protector. At tunay na ikaw ay may mapalaya sa anong takot. Anong pangamba, anong maglalari sa buhay mo. Ikaw ay bibili mo yan bilang anak ng Diyos. At tuwing huwag natin masayang ang benepisyo yan sa ating buhay na siya ay ating napapahinggan sa ating buhay. Amen? Okay, inumulak ulit. Okay, sa ating conclusion, sabi nga ng Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga yan dahil kulang ang kaalaman. Ilang. So, ang tao dahil napapahamak dahil kulang sila ng kaalaman. Alam niyo, sabi nga ni Process, sa mga na-share po ng kapatidan, ang kaalaman ng Diyos ay nasa ating mga puso. Ano? Nasa atin na, kaya we know all things, the man of Christ in us. Kaya gawin lang natin, ay patuloy nating meditate ang Word of God para ito ay maranasan natin sa buhay natin. Because hearing and hearing the Word of God, faith cometh. No? Hindi po hear, kundi hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Amen? Okay, kaya kapag tayo po ay nagkukulang ng kaalaman sa Panginoon, intimacy sa Kanya, enjoy ang Kanyang intimacy. Sabi nga ng ating whole year, enjoying the intimacy of God, and then ikaw ay mapapahamak. Hindi ka, dahil wala kang pera, hindi nag-aral, may pera ka, wala kang pera, hindi ako mapapahamak. Hindi po. Ang tao, ang lahat ng tao ay mapapahamak kung sila ay kulang ng kaalaman, kulang ng ugnayan sa Diyos, kulang ng fellowship sa ating Panginoon. Ikaw ay mapapahamak. Kung minsan sisisi na ang Diyos, bakit ito nangyayari ka? Bakit ito? Kasi po yun ang bunga ng ating ginawa. Bunga yan ng ating kaisipan, ng ating puso. Ang kaisipan natin ay puno ng problema, puno ng negatibo sa ating buhay. Kaya yan po ang nangyayari. At sabi nga po ng Galatians 6:9, Noy, huwag tayong maginawa. Dahil dating araw, tayo aani sa ating anumang ginawa sa ating buhay. So, nandoon, huwag tayong pagod, huwag tayong mawalan loob, don't be discouraged, don't be weary. But in due season, you will reap. Yan sinabi ko na sa James 5, verse 7. And then last, sabi ko na Isaiah 40, verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, shall mount up with wings. As eagles, they shall run and not be weary, and they will walk and not faint. So, kapag tayo patuloy na matyaga, naghihintay, no? Nandun yung trust, nandun yung hope, nandun yung ating panaw sa buhay that there is a bright future in our life. Dahil ang bagay na yan is only deception. Ang bagay na yan is all temporary sa ating buhay. Pero the Word of God, as a salita ng Diyos, ay ito yung mga permanently at ito ang katotohanan. And then, mag-renew ang strength mo. Ano mo discouragement? Ano ba yung pag-upa ng yung pag-asa, problema sa buhay mo? Ikaw ay lalakas sa iyong buhay.
At nandoon ang kagalakan, kapayapaan, pag-ibig sa iyong buhay. At nandoon na ikaw ay parang agila na i-spread mo yung mga pakpak na kung saan ikaw ay lilipad sa mundo. Kaya kapatid, lipad ka. Ano man ang purpose ng Lord sa buhay mo, ano man ang yung endeavor sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong klase, sa iyong schooling, lipad ka. Dahil ang Diyos ay may pag-asa ka sa Niya, may buhay ka kay Kristo. You will rise up, amen? And you will spread your wings like an eagle. Hallelujah! Tayo po ililipad. Dahil kay Kristo, palakpan natin ba naman? Hallelujah! At tayo po ay patuloy na magbubuhay ng sagana sa buhay nito. Patuloy na masaya, payapa sa buhay nito. At hindi tayo kailanman maghihinawa. We will not get weary. Hindi tayo ma-discourage sa buhay nito. Kundi patuloy na tayo po ay may pag-asa, may pagtitiwala sa ating Panginoon. At tayo manlakad ng lakad, gumawa ng gawa, tayo po ay kailanman hindi papapagod sa ating mabuhay. Kaya nga, 2025, tagumpay! 2025, tagumpay! 2025, tagumpay! Amen! Sige, sabihin mo na, tagumpay! Tagumpay! Sige, music po, tagumpay! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Thank you, Lord. Because of Jesus Christ, we are victorious. We are victorious. Amen? Hallelujah. Lord, we thank you. We give praise. Let us all stand. Let's thank God for His goodness, for His grace, for His faithfulness, for His love. Hallelujah. We praise you. We glorify that name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walang tigil lang ang pasalamat sa iyo. Walang umpay ang aming papuri sa iyo. Dahil tunay nga po, Panginoon, ikaw ay aming narasa sa aming buhay. At napakaganda ng lalim ay yung plano sa aming buhay. At sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan, Panginoon, sobra-sobra sa aming lahat ng mga pangailangan. Higit pa sa aming pangailangan. Higit pa sa aming buhay, Panginoon. Ay tunay nga po, ikaw ay higit sa amin mo lahat. At tunay pa naman, pinagkalabo yung anak, hindi mo pinagkait sa amin. Kundi yung bukto anak ay yung binigay. Kaya kung anak mo ay binigay, natatanging Diyos, Panginoon, anak mo ay yung binigay, hindi mo tinanggi. Ano pa ang bagay na hindi mo kaya ibigay sa amin? Kaya Lord, we are blessed
We enjoy our intimacy with you. We enjoy, Lord God, knowing you. We enjoy, Lord God, in your hearing you in our life. We enjoy your word. Enjoy namin ang salita. Ang aming fellowship with you. Lord, we thank you. Ay, napakabuti mo. Patuloy nga po, patuloy ka mo sabihin na napakabuti mo. At agad, sabihin na napakabuti mo po. Sabihin natin, napakabuti mo po. Kabuti mo, araw-araw pa yung minuto. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we give praise and glory. In the name of Father and Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen. For the last time, when we say, talaga, tagumpay 2025. Tagumpay 2025. Oh, hey, praise God. Bless you. Praise is for now. Praise is for now.